sumamba sa iyong pangalan. Gabayan niyo po ang anak mo na gagamitin sa buong Emilio, Panginoon. Naway huwag siyang aming makita bagwas sa mga salita mo na ibabahagi ng bawat isa sa kanila ay aming maipamuhay sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, sa buhay na isang linggo na ipinagkaloob mo sa amin. Kayo po ang manguna sa aming pananambahan sa umagang ito hanggang sa kami ay makatapos. Gabayan niyo po ang mga anak mo na patungo pa rito, Panginoon. Salamat po sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pa ay umawit sa bilang na 165, si Jesus ang saligan. Inaanyahan po sa dakong unahan ang mayroong prayer request o pagpanalangin ng ating Reverend Reynaldo Domingo. Muli kami nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito at sa buong maghapon na kung saan, O Diyos, ang aming patuloy na paglilingkod sa iyo ay aming maranasan at taglay-taglay namin ang iyong pangako, Panginoon, na kami ay patuloy mong aalalayan sa lahat ng mga gawain, sa labas man o sa loob ng aming iglesia. Salamat, O Diyos, sapagkat ang bawat isa sa amin ngayon ay pupurihin ka, pasasalamatan ka, at kami ay sama-samang manalangin, O Diyos, upang kung ano man ang aming mailapit sa iyo, ay aming makita ang magiging bunga nito na naaayon sa iyong kalooban sa ikabubuti ng aming sarili, sa aming iglesia, sa mga taong aming itinaas, sa aming bansang ito, Panginoon. At salamat, Panginoon, sapagkat ito ang naging pangako mo sa bawat isa sa amin. Muli, O Diyos, patuloy mong gamitin ang iglesyang ito upang kami ay lumago, upang kami ay matuto at patuloy na gamitin naming venue, Panginoon, upang ang iyong mga salita ang siyang aming pag-aaralan. Naririto rin, Panginoon, ang mga anak mo na may kani-kanilang mga kahilingan sa iyo, na kung saan, Panginoon, walang ibang makakatugon nito kundi ikaw lamang. Muli, Panginoon, maraming salamat sa pribilehyo na makapanalangin. Alam namin na ikaw ang siyang tutugon nito at alam namin na ikabubuti ng bawat isa ang siyang katugunan
sapagkat kami ay mga anak mo. Ikaw nga, O Diyos, ang Diyos ng pag-ibig. Kaya nga't Panginoon, umaasa kami na ang aming ikabubuti ang siyang iyong pagtugon. Salamat, Panginoon, at turuan mo kami, Panginoon, na maging matapat, tunay, at totoo, Panginoon, sa aming paglilingkod. Salamat, Panginoon. Patuloy naming hinihingi ng kapatawaran ang mga kasalanang aming nagagawa, na kung saan, Panginoon, ay nasasalansan namin ang iyong mga aral, ang iyong mga salita, ang iyong mga dulot ng pag-ibig, Panginoon, na kung saan, O Diyos, kami ay napapahiwalay sa iyo. Muli, Panginoon, salamat sapagkat mahal mo kami. Ibinabalik mo kami, Panginoon, upang makalapit na muli sa iyo. Salamat sa iyong katugunan sa aming mga panalangin. Tinataas din namin, Panginoon, ang aming bansa, ang aming iglesia, ang mga taong nakapaligid sa amin, ang mga nasa virtual ngayon, Panginoon, nasa online. Lahat kami, O Diyos, aming itinataas at patuloy mo kaming pangunahan sa umagang ito. Patuloy mong pagpalain at ibigawad ang iyong bendisyon sa mga kapatiran namin, Panginoon. Maraming salamat. At muli, Panginoon, sa aming pagpapatuloy, ikaw ang aming tagapanguna. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang mensahe ng buhay at katotohanan ay pakinggan po natin na ating ang pagbasa po ng ating teksto sa umagang ito. Ang babasahing o teksto na ating pag-aaralan sa umagang ito ay matatagpuan po sa Episo 3:11, Ephesians 3:19. At ito po ang sinasabi, at naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gano'y mapupuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Pagpalain ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Pakinggan po natin ang aawitin ng mga papuri ng ating mga kapatid. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Patuloy po na inaaniyahan ng lahat na tumayo at tayo po ay sama-samang umawit at magbigay ng pagpupuri at pagdadakila sa ating Panginoon. At God is good and all the time. Amen. So tayo po ay patuloy na umawit at itaas natin ang ating mga tinig sa ating Panginoon.
ba tayo ng ating Panginoon ay awesome? Amen. Patuloy tayo umawit ng may pagmamahal sa Kanya. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He's above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us forever. From the rising to the setting sun, His love endures forever. By the grace of God, we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us forever. Forever God is faithful, forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us forever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us forever. Forever God is faithful, forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us forever. His love endures. His love endures forever. Endures forever. His love endures forever. His love endures forever. Endures forever. His love endures Panginoon, tunay po na Ikaw, ang pagmamahal mo, endures forever at wala kaming magagawa kundi tanggapin at ipamahagi ang pagmamahal na ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito na ibinigay mo sa amin upang kami ay patuloy na umawit at magbigay ng tinig sa iyo upang ialay ang aming mga puso, ang aming mga isip, ang aming mga buhay sa iyo. At sa patuloy naming pag-awit, Panginoon, na
Palakpakan natin ang ating Panginoon. Salamat po sa mga papuri na ating napakinggan ngayong umaga. Ngayon po ay buksan natin ating puso't isipan sa pakikinig ng buhay at katotohanan ng ating Diakonisa Lydia Rodriguez. Sabi po sa episode 3:11, at naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayo kayang abutin ng pag-iisip at sa ganoy mapupuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Ang topic po natin sa umagang ito ay ang lawak ng pag-ibig ni Jesus. Buwan po ng February, buwan ng pag-ibig, love month. At yung iba nga sa inyo ay naka-red o may shade ng red. Kaya sa pagkakataong ito po, lahat ng kasalo namin sa pananambahan sa umagang ito, yung mga nasa online, yung mga nasa abroad, yung mga nasa loob ng kanilang tahanan, at maging dito sa loob ng ating bahay, dalanginan o kapilya. Lahat po kayo ay binabati ko ng isang mapagmahal na pag-ibig. At siguro po, maganda na lahat po tayo dito sa loob ng kapilya ay magbatian, yung katabi nyo, nasa likuran nyo, o nasa harapan ninyo, magbatian tayo nung sinasabi nating, oh, I love you with the love of the Lord. O sige nga, magbatian kayo. Pastor. I love you with the love of the Lord. O di ba? At least wala mang bumati sa atin sa araw ng mga puso. Ngayon pa lamang ay nadama na natin ang pagbabatian ng buong kapatiran. Oh, I love you with the love of the Lord. Yung nagbabatian po na nakakulay light blue, ang ating kapatid na Hanilit yan. Kapatid ni Dali at saka ni Noel. Okay. Na-express na natin, siguro naman hindi every love month lang, kundi yung, sabi nga natin, yung mahal kita sa Panginoon. Oh, I love you with the love of the Lord. Last Monday, sa amin pong Bible study ng Mispa and Changes, na ang leader po namin ay ang kapatid na Nep Mayor Kaha, ay napakarami pong inputs mula sa topic na kanyang ibinahagi sa grupo na nagre-remind sa amin tungkol sa Father's love, pag-ibig ng Diyos. At salamat sa mga palaala at mga katuruan na i-share nila sa aming grupo. Malaking inspirasyon po ito sa akin sa yung ginawa naming Bible study para sa pag-uusap natin o pagbubulay-bulay natin sa araw na to. Alam nyo, mga 12:30 ng madaling araw, ang kapatid na Siena ay, nung ko po kasi tinignan ko kung anong oras siya nag-text. 12:30 ng madaling araw. Nag-text ang kapatid na Siena, siguro hindi siya makatulog. Excited sa February 14 o kaya February 18 yung gawain ng mga kabataan. At sabi niya doon sa kanyang text, Atine, Jackne, ano po ang topic niyo sa susunod na linggo? Yung ngayon po. Natawa ako kasi
Lunes lang yun ng madaling araw eh. So natawa ako at sabi ko, Shen, wala pa akong naihahanda. Later na lang, wait ka na lang. At nung sinabi ko yung sagot sa kanya, natawa din siya. So, after po nung pag-uusap namin ni Sienna, inumpisahan ko na po yung unting-unting pagbabasa, unting-unting ng paggagawa ng mga makakatulong para mabuo ang isang mensahe sa araw na to. At salamat nga, nabanggit ko kanina, salamat doon sa kabuuan ng aming Bible study ng Mispa and Changes na tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Father's love. At siguro mapapansin po nyo sa tatlong awiting inawit ng praise and prayer team ay naandun yung salitang pag-ibig. His love endures forever. Na merong kabuuan o doon pa lamang sa awitin na yon ay hinahanda na ang ating sarili sa ating gagawing pagbulay-bulay sa umagang ito. May isa pong awitin na itong awitin ito ay palasak sa Sunday School at kumisan sa time ng fellowship ay inaawit ang awiting ito. Ito po yung awiting The Love of Jesus. Siguro alam ninyo yung awitin na to. Sabi ng awitin, o ganito po ang nilalaman, the love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, wonderful love. Higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, wonderful love. Hindi na natin awitin. Basta yung awit na yon ay naging inspirasyon ko uli sa mensahe natin sa umagang ito. Ayon po sa kanta, ang pag-ibig o lawak ng pag-ibig ng Diyos ay kahanga-hanga. Sakop ng kanyang pag-ibig ang lahat ng tao, ang buong mundo. Sakop ng kanyang pag-ibig ang buong panahon, lahat ng panahon. Ang pag-ibig ng Diyos ay mahaba, wider than the universe. Ang pag-ibig ng Diyos ay mataas, higher than the sky. Ang pag-ibig ng Diyos ay malalim, deeper than the ocean. O tunay na kamangha-mangha ang pag-ibig ng Diyos. At sa umagang ito, hayaan po niyong maging pagbubulay-bulay natin gaya na binanggit ko kanina tungkol sa lawak ng pag-ibig ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Sa pagkakataong ito po, hayaan mo pong ang mensahe ng buhay at katotohanan na nais mo pong maging pagbubulay-bulay namin ay aming mapakinggan at sa diwa po at pagtulong ng iyong banal na Espiritu, maging bukas ang aming puso't isipan at maging pagpapala anuman po ang salita na nagagaling sa iyo na aming mapapakinggan ay matimo sa aming puso't isipan. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Ang number 1 po, tungkol doon sa lawak ng pag-ibig ng Diyos, yung pong number 1 ay ang pag-ibig ni Jesus ay sakop ang lahat ng tao. Ano ang sakop ng pag-ibig ni Jesus? Sabi, ang buong universe. Ganyang kalaki o kalawak ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay nauukol para sa lahat ng tao. Walang itinatangi kasama sa kanyang pag-ibig yung mga taong kaibig-ibig at kasama din sa kanyang pagpapahalaga o pagpapakita ng pag-ibig yung mga taong hindi kaibig-ibig. Parang ganito yon.
Iniibig ng Diyos yung mababait at yung mga salbahe. Iniibig ng Diyos yung mayaman at mahirap. Iniibig ng Diyos yung maganda at pangit. Sabi nga daw sa isang awiting uli sa Sunday School, Jesus loves the little children. Patang ko yung children. Mahal ng Diyos ang lahat. All the children of the world, red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Ganyang kalawak at sakop ng pag-ibig ng Diyos. Ikaw o anuman ang iyong kulay. Ikaw ba'y kayong manggi? Ikaw ba'y dilaw, maitim o mamuti? You are, or we are precious in the sight of the Lord. Yes, true love tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos sa kabila ng lahat. Sabi ko nga, true love tayo ng Panginoon. Ang talata po sa John 3:16, pero sabi ni Pastor Jared noong ating midweek noong Webes, pag kinote mo yung John 3:16, isunod mo hanggang John 17. Pero sa time nito, yung John 3:16 lamang ang aking sasabihin. Sabi po doon sa talata sa John 3:16, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish, but have an everlasting life. Pwede po bang sabihin natin ang John 3:16, anumang version, English o Tagalog, na inyong alam? O sabay-sabay po tayo. John 3:16, ready, go. Everlasting life. Ang John 3:16 po ay kapahayagan ng kanyang pagmamahal sa atin. Sa kabila ng ating pagkukulang, sa kabila ng ating pagsaway, di pagsunod sa Kanya, sa kabila ng ating pagkakamali at kahinaan, sa kabila ng ating mga kasalanan, ipinadama pa rin niya ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Siya ay hindi nagbabago. Kung hindi siya nagbabago, mga kapatid, wag nating kalilimutan ang Diyos. Kung siya ay hindi nagbabago, wag tayong lalayo sa Diyos. Siya ay hindi nagbabago, siya ay hindi nakakalimot sa atin, at dahil dito, ang kanyang pag-ibig ay patuluyan na ipinadarama sa atin. Kaya dapat na wag nating kalilimutan siya, hindi tayo magbabago sa Kanya, sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Ito rin yung verse na natalakay namin sa aming BS sa MISPA and Changes last Monday, yung sinasabi sa Romans 8:28 hanggang 25 hanggang 29, sabi doon sa mga talatang yon, sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan, ang kapighatian, ang pag-uusig, ang pagkagutom, ang kahirapan, ang panganib o ang kamatayan. And then ang ganda doon sa sinabi niya sa verse 28, sabi niya, sapagkat natitiyak ko, walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o hinaharap, ang kataas-taasan o kalaliman o alimang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating
Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Ang kanyang pag-ibig ay hanggang sa dulo. Walang hanggan. At ito po ay isang assurance sa atin na ang kanyang pagmamahal ay walang hanggan. Mga kapatid, kung ganito kalawak ang pag-ibig sa atin ng Diyos sa pamagitan ni Jesus, sino at ano ang ating kinatatakutan? Sino at ano ang ating pinangangambahan? Pangalawa, ang pag-ibig ni Jesus ay mahaba at malalim. Deeper than the ocean, wider than the universe, at sakop ng kanyang pag-ibig sa lahat ng panahon. Gaano kahaba ang iyong tanaw? Hanggang saan umaabot? O naaabot nito? O gaano kalalim ito? Ang haba at lalim ng ating pag-ibig ay may limitasyon o limitado. Ang hangganan o may hangganan ang alam natin ng pag-ibig natin. At madalas pa yung pag-ibig natin ay may kondisyon. Kung tayo ay umiibig, may hangganan at may limitasyon at merong kondisyon. Madalas naririnig natin yung salitang, "Huwag mo sagarin ang aking pagmamahal o pag-ibig sa iyo." Yung pag-ibig at pagmamahal na ipinakikita ko sa iyo, hanggang dito lang. At ito po ay madalas na senaryo o nakikita natin o ipinakikita natin. Madaling umibig sa isang taong kaibig-ibig dahil natural na lalabas o maipapakita natin ito sa isang taong kaibig-ibig. Pero kung ang pag-ibig ay yung ibibigay sa isang taong hindi kaibig-ibig, di ba napakahirap na ito ay iyong ibigay at ito ay iyong gawin. At taliwas o kakaiba ito sa ipinakikita o pinamamala sa atin. Pag-ibig ni Jesus sa bawat isa sa atin. Ang kahabaan at ang lalim ng pag-ibig ni Jesus ay kakaiba. Kaya niyang abutin ang di kaibig-ibig, kaya niyang abutin maging ang kalaliman ng inyong problema. Kaya niyang abutin ang ating mga karamdaman, ang ating mga pangamba, ang ating mga agam-agam, at ang ating mga alalahanin o ating mga suliranin. Wala tayong pinagdadaan ng problema na hindi niya kayang matarok o malaman dahil mahaba at malalim ang pag-ibig ng Diyos. Gusto ko lang ulitin po yung salitang iyon. Wala tayong pinagdadaan ng problema na hindi niya kayang matarok o malaman dahil mahaba at malalim ang pag-ibig ng Diyos. Dinadala tayo sa katuruan na ang tunay na pag-ibig ay ang pagpapahalaga sa pangangailangan ng iba bago ang ating sariling pangangailangan. Hindi tayo matututong umibig o magmahal kung nag-iisa lang tayo. Kailangan ang pakikipag-ugnay tayo sa iba para makaranas tayo ng pag-ibig sa iba. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, tayo'y nagbibigay sa atin ng kadahilanan at kakayanan para mahalin ang ibang tao.
kahit ano ang kanyang kaanyuan o kahit na ano ang kanyang kalagayan. Yes, sapat ang lalim at taas ng pag-ibig ni Jesus upang tayo'y palayain sa takot, pangamba, kabiguan at pag-alaala. Pangatlo po, tularan ang pag-ibig ni Jesus sapagkat inuutos ito ng Diyos. Ang pag-ibig ay iniuutos ng Diyos sa atin. Ang ating pagpapasyang umibig ay bunga ng ating pagsunod sa Diyos. Gaya ng kanyang sinasabi sa John 13:34, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, na mag-ibigan kayo kung paanong iniibig ko kayo, ganun din naman mag-ibigan kayo. Napakahalaga para sa Diyos na tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, kung kaya't dapat nating gawin ang mga bagay na ito. Gaano man kahirap, dapat nating mahalin sila. Dahil ang katumbas ng pag-ibig na ito ay ang pagsunod natin sa Diyos. Gaya ng kanyang sinasabi sa John 14:15, kung iniibig niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. Dapat natin silang mahalin sa pamagitan ng pag-ibig na ipinakita, ipinadarama o nakikita natin mula kay Jesus. Ang pag-ibig na nakikita sa gawa, hindi pa bago-bago, malawak at malalim na uri ng pag-ibig. Nais ni Kristo na ituring natin ang ibang tao bilang mga anak ng Diyos, lalo tigit ang ating mga kaanib o miyembro sa pamilya ng Diyos. Di tayo makakasunod na nag-iisa, kailangan po natin ang kaugnayan sa isa't isa. Umiibig o iniibig tayo ng Diyos kapag tayo ay nagiging tagapamuhay o isinasakatuparan o isinasabuhay ang kanyang salita at hindi lamang tagapakinig lamang. Posibleng nakakapakinig o masugid tayo sa pag-aaral ng banal na salita, pero nananatiling walang pagkaunawa tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Sarado pa rin ang ating mga mata, sarado pa rin ang ating mga tenga, sarado pa rin ang ating puso sa pagmamahal sa iba. Kaya yung bang may reservation tayo tungkol sa pag-ibig sa iba. At ang pag-ibig ni Kristo, sabi nga natin, ay hindi makasarili. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagsakripisyo at nagpasakop sa kalooban ng Ama. Umiibig tayo sa Diyos kapag tayo ay nagiging tagapamuhay o ating pinamumuhay ang kanyang mga salita. Ipinamamalas natin ito anuman oras dahil ang pagmamahal na dapat na natutuhan natin ay dapat nating ipakita at ipamuhay. At every time na ginagawa natin, ang ating naitataas o binibigyan natin ng kalwalhatian ay ang ating Panginoon. Yes, ang pinakadakilang plano ng Diyos sa ating buhay ay matuto nating ibigin ang ating kapwa tulad ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Pagsumikapan po natin na ang lawak ng pag-ibig na pinakita ni Jesus ay palaging naipapakita natin sa kapwa, lalo tigit sa ating mga kasambahayan at kaanib ng ating iglesia. Pagmamahal na hindi nagbabago. Pagmamahal na hindi pabago-bago. Dahil ang pinakadakilang utos at aralin sa ating buhay ay ang pag-ibig na mula sa Kanya, na itong pag-ibig na ito
ay dapat na makita sa atin, makita ng kapaligiran, makita ng lahat ng mga tao ng buong mundo, at kung paanong namumuhay tayo, gumagalaw tayo sa pag-ibig ng Diyos, ay pinakikita natin at naihahayag ang tunay na layunin ng pag-ibig ng Diyos sa sangkalibutan. Huling talata na iniiwan ko sa umagang ito ay mula sa John 13:35, at ito po ang sinasabi, kung kayo'y nag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Yun po ang tatak para sabihin, siya ay anak ng Diyos, siya ay nasa pamilya ng Diyos. Yung sinasabi sa John 13:35, kung kayo'y nag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga anak ko o mga alagad ko. Kaya ang pinaka-summary ng ating pinag-aralan, ang lawak ng pag-ibig ng Diyos na ating ginawang pagbulay-bulay sa umagang ito, ay ibibigay sa pamagitan po ng awit ng kababaihan na kalalakihan. Biglaan po ito. Pero nung hinahanda ko po yung awit sermon na to, sabi ko, parang napakaganda na bigyan ng pagtatapos sa pamagitan ng awit ng kababaihan at kalalakihan. Okay lang po yun. Lahat naman tayo ay handa, at alam ko na mula doon sa pinakalaman ng awiting ito, mapagbubulay-bulay po natin ang lawak ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Gaya nga sinabi ko, kung kayo'y nag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. So, mga kababaihan at kalalakihan, sasama na rin po ako, aawitin po natin yung awiting mag-ibigan tayo. O baka meron po diyang kabataan na alam din po yun, ay pwede po sumama. Tayo po lahat, awitin natin bilang summary o pagbubuo ng ating mensahe sa umagang ito. Lumang awitin po yun. Alam ko na one time sa inyong buhay ay inawit nyo ang awiting ito. Mag-ibigan tayo.
Tayo po ay nasa bahagi na ng ating paghahandog. Tinatawagan ko po ang Do Jared Mark Cambares. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ba ay nalulugod na magkakasama rito sa ating bahay-sambahan? Amen. So umaga pong ito ay nagpapatuloy tayo sa ating pag-aaral ng giving, ng ating tithes and offering. At mula pa rin po sa ating 2 Corinthians 9, 6-11, ay nasimulan natin itong pag-aralan mula pa ng Enero at atin po itong pinagpapatuloy. At inaanyayahan ko po na basahin natin itong muli ng magkakasama. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. As it is written, they have freely scattered their gifts to the poor, their righteousness endures forever. Now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed, and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way, so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Amen. Sa ating pong pag-aaral ngayon ay meron po tayong pamagat na sowing begets reaping. O ang pagtatanim ay may kasunod na harvest or reaping. In verse 6 ay ginamit po ni Paul ang isang agricultural metaphor para ibigay ang kanyang point sa mga taga-Korinto. At yung binanggit po about sowing and reaping. So yung principle na to, ang nagtatanim ay may inaani. At sa ating language, sa panahon natin ngayon, pwede niyang sabihin na kailangan mong gumastos ng pera at mag-ipon ng pera. At ito po ay very interesting na hindi nahihiya si Paul na sabihin o pag-usapan ito sa harap ng mga mananampalataya. Na ang sinasabi niya na merong reward ang mga Korinto na aanihin mula sa kanilang generosity. At okay, mag-iingat po tayo. Hindi ito o maling pagtingin na ang interpretation sa sinasabi ni Paul ay pagbibigay ng pangako na ito ay entirely or necessarily merong financial return ng kanilang, so to speak, investment. At hindi po ganon ang sinasabi ni Paul. Ang sinasabi po ni Paul dito ay something grander kaysa sa pera o earthly possessions. Pero kung napapakinggan niyo po mabuti, ang pagbanggit po ay hindi lang ito. Okay? So there will be times that the harvest or yung reward na ibibigay ng Panginoon ay mga ganito. Pero hindi lang ito. Hindi lang finances or money or earthly possessions ang reward. Pero ang pinopoint po ni Paul sa mga Korinto is a bountiful harvest of righteousness in verse 10. Sabi nyo nga po ulit yun with me, harvest of righteousness. So, ang regalo po sa kanila is going to bless the believers, o ang regalo nila is going to bless the believers in Jerusalem who are in need. Kaya sila na makikinabang sa tulong ng mga taga-Korinto would give thanks to God at sa mga Gentile believers na nandun dahil sa support na binigay nila in their time of need. At ito pong gift nila ito would affirm their unity as believers in Christ. Kaya po, sa mga ganitong pagkakataon, tulad natin ng mga tao na makakaranas tayo ng mga pangangailangan and then merong pagtugon sa ating pangangailangan, we give thanks to God. Di ba po? At yung mga ganong efforts, especially in the midst of our Christian fellowship,
ay nalalabanan nito ang mga efforts ng kaaway to divide people. Kung ano pa man ang pinanggalingan, ano pa man ang kalagayan. At ang lahat po ng ito ay na-accomplish sa ating present time, pero hindi lang po ito hanggang dito. Meron po itong kasama na eternal effect as others ay na-encourage to believe in Jesus at magbago ang kanilang paniniwala sa Panginoon at mag-grow sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Kaya po, ganitong klase ang harvest ng generosity ng Panginoon sa ating mga buhay. At lalo pagdating sa mga taong ating napagbibigyan ng tulong. Kaya po sa ating pagsasagawa ng ating pagpupurit at pasasalamat, may we delight sa ating pagtatanim ng bountiful sa ating mga buhay, sa buhay ng ating mga kapatid sa Panginoon, sa pamamagitan ng ating promises, tithes and offering, at sa pamamagitan ng ating iglesia. Tayo pong lahat ay sama-sama na hanapin at maranasan ang harvest of righteousness both now and forever. Amen. din po sa dakong harapan ang mga kapatid na sumapit sa kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal at may tanging pasasalamat. Tayo manalangin. Muli, Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa umagang ito. At alam namin na kami ay iyong iingatan at pangungunahan sa lahat ng dako ng aming pupuntahan, O Diyos. Lalong-lalo na sa aming pang-araw-araw na buhay na kung saan ikaw lamang ang aming tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya at pagpapala na patuloy naming natatanggap. At naririto, O Diyos, ang mga anak mo na nagpapasalamat na kung saan, Panginoon, kinikilala nila na ikaw ang nagkaloob ng mga biyaya at pagpapala na kanilang natatanggap. At patuloy, O Diyos, na sa iyong awa ay mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Amin ding itinataas, Panginoon, ang aming mga kapatid na nagdiwang at magdiriwang ng kanilang araw ng kaarawan. Ang aming kapatid na Ligaya Mijares, kapatid na Daniel Faith Victoria, ang aming kapatid na Leonardo Andalis. Salamat, Panginoon, sa karagdagang taon sa kanilang buhay, na kung saan, Panginoon, nawa
Ikaw ang palagi ang kanilang kasakasama saan man sila naroroon. Kung anuman ang kanilang mga pangangailangan, spiritual, material, emotional, o Diyos, kanilang maranasan. Salamat sa iyong pag-ibig. Ganon din sa aming mga kapatid na nagdiwang ng kanilang anibersaryo ng kasal. Pagpalain mo sila, Panginoon. Ingatan. Muli, sa pamagitan ng iyong kapangyarihan, sa pagpapatong ng aking mga kamay sa mga kapatid kong to, padaluyin mo ang iyong bendisyon at pagpapala sa mga kapatid kong naririto ngayon. Mga kapatid, humayo kayo, nataglay-taglay ninyo ang pag-ibig ng Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At mga kapatid, ang di nagmamaling na pag-ibig ng Diyos sa mga nasa langit, ang pagliligtas ng Panginoong Kristo, ang pagkalinga at patnubay ng Espiritong Banal, ang siyang maghari sa bawat isa sa atin, ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen. Amen. Sa Diyos ang papuri, salamat po sa inyong lahat na nakibahagi sa ating pananabahan ngayong linggong ito. Happy birthday po sa mga kapatid na sumapit sa kanilang kaarawan. February 6, Ligaya Mijares. 7, Daniel Faith Victoria. 7, Daniel Faith Victoria. 10, Leonardo Andalis. Salamat po sa Victoria family na naghandog ng bulaklak sa linggong ito. Sa susunod na linggo naman po ay February 18, 2024, ang kapatid na Dorcas Lagman at ang nakatakdang paghahandog ng bulaklak. Para po sa susunod na magsisipagganap sa darating na sa linggo, February 18, 2024, ang ating tagapagligtas tuloy. Sorry. Tagapagsalita ay ating PPP Jared Mark Cabales at ang patnugot ay ang kapatid na Elson Rodriguez. Patuloy pong inaanyayahan ang bawat isa na dumalo sa mga gawain sa buong sanlinggo. Sunday worship service every 9:45 a.m. Midweek service and prayer meeting 7:30 p.m. by hybrid. Tagapagsalita, Diaconessa Lydia Rodriguez, at patnubit po ang kapatid na Shena Roa Cabales. Narito po ang iba pang mga kawain sa buong sanlinggo. Monday, Mispa and Changes every 7:30 p.m. Kalalakihan Bible Study every Wednesday, 7:30 p.m. Young Adult Oikos Thursday, 9 p.m. via Zoom. Friday, Kababaihan Oikos Fellowship every 7:30 p.m. Pangwakas po,
Magandang umaga po sa lahat po ng miyembro ng official board. After po ng service natin ay meron lang po tayong mabilis na pagpupulong. Ito ay may kinalaman lang po sa ating ipahayag na plans and activities and yung gawain po sa buwan ng Pebrero at sa unang linggo, ikalawang linggo ng Marso. Ito po yung CalCab Fellowship na gaganapin po dito. Pero mamaya na po natin pag-uusapan yung the rest ng mga activity. Briefing lang po ito kaya hindi po tayo mag-extend ng mahabang oras. Ilan po? Lahat po ng official board. Kakatawanin ko na po ang Pamilya Victoria para anyayahan po kayo sa Martes, February 13, 7 o'clock, ay pag-alala sa unang taong memorial service ni Ate Tay. So, sana po maka-attend kayo. Salamat po. Muli po tayong maawit sa IRI 81, Nagniningning ang Pag-ibig. Tayo po ay tumayo.